Okay, welcome po muli dito sa ating munting YouTube channel at ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. At bago ako bumati at pagpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni si Fos Gimo. Sabi niya, Sir, ano ang pinaka-perfect na barrel length sa AR-15 5.56 caliber? May in-applyan na kasi ako na 5.6 na 14.5 inches ang barrel. Okay? Napilitan na sa gun store. Pero balak ko palitan ng 16 inches. Kasi may nakita ako sa review sa YouTube na parang mas maganda pa rin ang 16 inches. Okay, so ayan, hindi talaga pare-pareho ang review. Kaya ating bibigyan ng reaksyon niya dahil gusto niya bigyan natin ng reaksyon. Pero bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang magpasalamat. Congratulations sa ating lahat dahil tayo ay umabot na tayo ng 41K, 20 plus na mga subscribers. At maraming salamat sa inyong pag-share at pagla-like ng ating mga videos, at lalo tigit maraming salamat doon sa mga ganda ninyong comment, maliban kay Jurasly na tayo ay binabasa. Okay, yan, mag-isa lang naman siya nang babasa atin. Okay, siguro mababas na naman niya tayo pag tayo nagbigay ng reaction. Okay, so ayan, at gusto ko lang pasalamatan yung ating mga silent viewers dahil kayo ay nakakatulong sa ating mga beneficiaries. Yan, bagaman may nagagalit do sa ating mga pagbibigay ng mga tulong at tayo ay napapaghinalaan, ay patuloy lang tayo sa ating adhikain na makatulong. Dahil tayo po naman ay wala nang pinapag-aral. Tayo ay 20 years na nagtatrabaho dito sa Kuwait bilang isang firearms instructor, gunsmith at ngayon ay consultant. Kaya okay naman yung kinikita natin dito. Kaya yung ating pagcha-charity ay ginawa natin at umisip tayo ng paraan para tayo ay may tulong. Yung nga pong kinikita ng ating YouTube channel ay para sa ating mga beneficiaries. Hindi po yan pumupunta sa ating mga bulsa. Bagaman tayo ay pinaghihinalaan at tayo ay namamalimos na para ba tayo naghihirap na. Okay, so gusto ko pang madagdagan yung 6 na estudyante na ating tinutulungan. Okay, at pasalamatan ko lang yung mga hindi nag-skip ng ads sapagkat kayo nakatulong. At lalo tigit yung mga nagpadala dito sa ating GCash number. Ayan yung ating GCash number. Maraming salamat do sa mga nagpadala ng tulong dyan na nakakarating naman sa ating mga beneficiaries, at lalo tigit do sa ating kababayan sa Virginia na si Noli Peace America na yung pinadala niya, tayo ay nabilhan natin ng reading glasses yung isa nating estudyante. At yung last na pinadala, yung last mong pinadala, Sir Noli, ay inilalaan naman natin sa mga school supplies sa darating na pasukan. Sana may mga magpadala pa para mabili pa natin ng mga sapatos, bag yung ating mga estudyante. Okay, yan. At kay Jurasly ay hindi ka naman namin hinihingan. Okay. So okay na siya yung mambas ng bas. At yan, at yun sa katanungan na si Fos Gimo, ano daw ang perfect? Hindi naman niya sinasabi yung effective yung perfect naman ang sinabi niya Para bang ito ay pambabaeng kulay nito. Ito yung pinapagamit namin sa mga babae. Okay, ano ang perfect na barrel sa mga AR-15? Okay? So ayan, at ito ay OA-15. Yan. So, ano daw ang perfect? So, kung ang tatanungin natin ay yung mga hunter, ang sabi nila, at saka yung mga sniper, ay the longer the better. Okay? Ibig sabihin, paghaba ng barrel ay the better. Yan ay sa mga hunter
At sa mga sniper, alam naman natin gamit ng mga sniper, talagang mahaba ang gamit nilang barrel. Okay, so, at bakit gusto nilang mas mahaba? Paghaba kasi paglakas. Okay? Dahil yan, sa experience ko, pag mahaba ang barrel ng iyong barrel ay nakukumpletong burn. Yung lahat ng powder ay kumpleto na baburn pag mahaba ang powder kasi slow burning ang mga powder ng kung mapapansin niyo, yung mga powder ng mga rifle ay mas malalaki at yung sa mga pistol ay mas pino. Kaya mas mahirap masunog yung mga yung mga sa rifle. Okay, so nakukumpleto nila yung sunog ng powder yung nasa loob ng cartridge na bala. Okay, nakukumpleto nila ang sunog. So, paano ko napatunayan yan na pag maiksi ay hindi nakukumpleto? Dahil dito sa aming range, experience ko ito, na nung una kami dito ay nagtataka kami bakit nag-i-ignite yung flooring. Umaapoy. So na-discover namin na yung meron palang mga powder na hindi talaga nasusunog. Na bumabagsak sa sa dami ng pumuputok sa libo ang pumuputok sa isang buwan, sa isang linggo. So naipon yung natatapon yung ibang powder, naipon sa flooring. So pag nag-ignite nag-aapoy. At ito ay napatunayan ko rin na minsan ako ay nag-repair ng railing ng target carrier, nag-welding ako doon, ay nag-spark. So gumapang yung apoy doon sa railing, doon sa kahabaan ng railing, gumapang yung apoy. So, yun. Kaya yun ay regular naming nililinis every week. Regular na binabacuum yun para maalis yung mga hindi nasunog na powder. At yun naman flooring ay regular every week yun ay binabaldiyo. So, yun ang experience namin. So, pag maiksi ang barrel, may mga powder talaga na hindi lahat ay nasusunog. Paghaba ng barrel ay nakukumpleto yung mas marami o kumpleto yung haba, yung powder na Siyempre, pag dami ng powder na nasunog, paglakas yan. So, yan ang experience ko. At nabasa ko rin. May nabasa rin ako na bawat inch na naputol, na iniksi ng iyong barrel ay nababawasan ng 10 to 20 feet per second. Yan ang nababawas sa bilis ng sa lakas ng bala. 10 to 20 feet per inch. Yan ay nabasa ko lang. Okay. Hindi ko yan na experience, yan ay nabasa ko lang. Na ganun ang nababawas. Sa kada inch ay nababawasan ng 10 to 20 feet per inch ang kumbaga yung velocity ng bala. So yun ang pero wala akong experience sa ganun, nabasa ko rin lang. Maaring totoo yun. Kaya nga ang mas gusto ng mga sniper at saka ng mga hunter yung mga mahaba na barrel. So, punta naman tayo sa sa katanungan ni Sir Gino. Hindi naman tayo hunter, hindi naman tayo sundalo, hindi naman tayo sniper. So, sa tingin ko yung ganito kahaba na barrel. Kasi, ang 14.5 na barrel, pag nilagyan mo ng ito 14.5 na barrel. Pag nilagyan mo ng barrel tawag dito, nakalimutan ko na. Makalimutin ako eh. Pag nilagyan mo ng accessories nito, ay magiging 17 din yan. Magiging 17. So, ito. At para sa akin,
ay napaka-cute na yung ganito kahaba para sa akin. Dahil hindi naman tayo mga sundalo. Ang sabi nung isang gunsmith ay sa accuracy, kaya gusto na sa long distance mas maganda, pero sa accuracy ay hindi nagbabago. Mas maganda lamang ang accuracy ng mahabang barrel kasi yung front at saka rear sight ay malayo ang distansya. Kaya magandang i-aim pag malayo ang distansya ng front sight. Ito ay galing sa isang gunsmith, hindi galing sa akin. Mas maganda, which I believe na totoo. Pag malayo yung front sight sa rear sight, mas magandang i-aim. Pero walang problema dahil ang ginagamit naman natin ngayon ay mga scope at mga red dot. Hindi na kinakailangan yung mga front sight, rear sight. So, sa accuracy, ang sabi niya ay hindi, kung ang less than 500 meters, 500 yards, ay walang problema sa accuracy. Accurate pa rin ito. Nagkakatalo lang kung malayo yung target. Kung malayo yung target, nagkaka-depresya na sa trajectory. Kasi nga, mas malakas, mas maganda sa malayo. Pero sa accuracy, ay hindi naman tayo sundalo. At home defense, kung pang home defense ay pinakamasarap na ito. Pero yung 14 at saka 16 ay hindi na nagkakalayo yan sa accuracy, sa accuracy, sa lakas. Hindi na nagkakalayo yan. Pareho lang yan. Pero ang titingnan na lang dyan ay yung looks. Yan, yung perfect looks. Para sa akin, ang ganda na nito. Ito na yung pinakamaganda sa akin, 14.5 inches na barrel. Ang ganda na nito para sa akin. Kung akong tatanungin nyo. Yung 16 ay parang kalabisan na sa akin. Para bang sa akin ito, opinion ko ito, magmumukha na tayong sundalo. Kung tayo ay mga sibilyan. Kung tayo ay military, ay 16 inches. Kung ako ay military, 16 inches. Pero, pagdating sa ambusan, mas gusto ng mga opisyal yung mahaba. Kaya yung mga maiksi. Kaya mga opisyal kalimitan, mga baby ang dala. Dahil nga pag sa ambusan, mas magandang i-maneuver, mas mabilis iputok, lalo kung naka-full auto, mas magandang maiksi. Isa doon sa mga 20, kasi mga standard ng M60 noon, mga 20 inches ang barrel, mahaba. So yan lang. At kanya-kanya naman tayo talaga ng gusto. Hindi ko mo 16, hindi ko mo 14 ay may malaking pagkakaiba. Wala na pong malaking pagkakaiba yan. Para sa akin, wala na malaking pagkakaiba yan. Ang sa akin na lamang, ang tinitingnan ko na lamang dyan ay yung looks. Kaya sa akin, ang sabi niya, alin ba ang perfect? Ay para sa akin, sa mga civilian, mas perfect sa akin ang 14 ang perfect sa akin. Dahil ang performance niyan ay nagkakatalo lamang sa layo ng target. Sa layo ng target lamang ang niyan ay tayo naman ay kung sa panglaro ay hindi na naman kailangan natin mga 20 yards ay okay na yon. Okay? So ano bang pinakamalayo sa sa paglalaro? 20 yards, 30 yards, mga ganun lang. So mas maganda na sa akin ang 14 kung ako ang inyong tatanungin. Pero nasa sa inyo pa rin yan kung anong mas maganda sa inyo. Kasi yan, nasa nasa kung saan tinatanong yan, kung saan mo gagamitin. Yan, kung saan mo gagamitin. Ikaw ba'y naghahunting? Okay? Ikaw ba'y naghahunting? Mas maganda yung mas mahaba kung akong tatanungin mo sa paghunting. Okay. Mahilig ka ba mag precision shooting sa mga malalayong target? Mas maganda na yung mahaba. Sa At itong mga ganito, magandang kabitan ito ng fixed bayonet. Ito yung kabitan ng fixed bayonet niya. Napakagandang kabitan. Dahil at saka cute siya.
napaka-handy. So matotal, sa performance niyan, kung ako ang tatanungin, pareho lang ang performance niyan. Pagdating sa 60 na, nakakatalo lang yan kung dumating na sa 20 inches na barrel. Malaki na ang pagkakaiba ng performance niyan sa malayuan. Okay? So ayan, kaya yung mapapansin din niyo yung mga AK-47, walang masyadong bihira yung mga standard na mga mahabang barrel. Okay, hindi ko nasukat yung AK-47 dito. Kalimitan dito ay mga lang. Pagsaglit lang Yung mga AK natin dito ay natin dito, mga 7 lang yung iba So ayan. At mas mga maiksi, 7 yung mga iba namin dito ng assault rifle, 7 inches lang yung barrel. Yung mga barrel ng iba naming rifle dito. At ang may dadagdag ko pa, kung sa papugihan lang, mas pugi kong tingnan nitong ganitong 14 inches. Mas napupugihan ako dito. Yan. Kumbaga, mas naastigan ako. Yung pag mahaba, parang bruskong masyado. Okay? Parang bruskong masyado yung mahaba. Kaya, nasa sa atin naman yan. Wala naman na Kasi yung iba naman kasi, pag nagre-review, ay kumo yung baril niya ay yun ang baril niya ay pinapaganda niya. Ako naman ay walang baril na ganito. Hindi pa ako balak bumili kasi bawal pa dito. So, pero kung ako bibili, 14 lang ang bibilhin ko. Para sa akin yan opinion ko yan. Dahil gagamitin ko lang yan sa panlaro at saka pang home defense. O sakali. Okay, pero kung ako mag-hunting, okay na rin sa akin mag-hunting. Hindi naman ako mag-hunting ng ng mga pa man dyan. At ano pa ba? Madadagdag natin dito. Okay. So, itong mga ganito, ito pala yung naalala ko. Nozzle brake. Plus sider, nozzle brake. Ito, mga ganyan. Pag naidagdag ito, kasi ito 1.5 inch. 1.5 inch ito. So, magiging 16 din yan. 16 inch. Okay. 1.5 inch yan. So, magiging 16 inch din yan pagka sinukat mo ng dito. Dahil 1.5 inch ito. So matotal ito, yung 14 inches, yung 14.5, pag plus yung 1.5 na nozzle brake, ay magiging 16 inches na rin. So, pag 16 inches, plus 1.5, medyo mahaba ng tingnan. Pagka nilagyan mo pa ng, hindi naman maganda ito nang wala itong walang nozzle brake, hindi naman maganda yan. Permanent naman yan talaga nakalagay dyan. Okay, so, mukhang maganda rin itong protection. Kung mababangga-bangga kasi yung dulo ng baril mo, ito ang protection sa dulo ng baril mo. At pagdating pa rin, madagdag ko rin, may nabasa rin ako dito na pagdating sa accuracy, mas may timbang yung iyong crown, may video na rin tayo, yung crown ng iyong baril, mas may timbang yun kaysa sa haba ng baril. Okay, ang haba ng baril, ulitin ko, yan ay sa layo ng target. Ang effectivity niyan, layo ng target. Mas mahaba ang baril, mas effective sa malayong target. Okay? Pag-exit ng baril, mas maganda sa mga assault. Yan. Lalo kung naka-pull auto. Okay? Mas magandang i-maneuver. At kung sa pang home defense, mas gusto ko pa rin yung 14. So, yan. At ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor.
Sorry doon sa ating basher. Kung ako ibabas mo, bahala ka. Kanya-kanya tayong ng opinion, kanya-kanya tayo ng gusto. Hindi ko po pwedeng sabihin sa inyo na ito ang bilhin ninyo. Ito ang gusto, dahil ito ang gusto ko. Hindi kung ano yung inyong napupusuan, yun ang bilhin ninyo. Dahil nagsabi lamang ako ng mga pros and cons. Kung ano pa rin ang gugustuhin ninyo. Okay? Kung gusto ninyo mas malayo, ang inyong babarilin, ay di bili kayong mahabang baril. Okay, so ayan. At kung tayo man ay mababas dyan, ayan ay opinion ko lamang. Dahil yung opinion talaga natin ay hindi nagkakapare-pareho. Pero welcome pa rin yung inyong mga ako'y natutuwa doon sa mga doon sa mga kung mayroon pa kayong maidadagdag doon sa ating topic, idagdag ninyo. Okay. At wala namang problema sa atin kung yan ang gusto ninyo, ito ang gusto ko. Walang problema sa akin yan. Kung ano ang gusto kasi yung iba napapansin ko sa mga comment, nadadagdagan pa yung nasasabi ko eh. May mga experience pa rin talaga kayo na hindi ko experience. Kaya yun ang gusto ko. Yung mga experience ninyo, inyong sabihin. Kamukha yung mga experience ni Noli Peace America. Ang gaganda ng mga experience niya. Nadadagdagan pa rin yung ating forum. Magiging forum din to eh. So ayan, at yung mga sasabihin ninyo, ang importante lang sa atin, yung hindi tayo nakakasakit ng kapwa. Kumu yun yung kasing iba, kumu ang baril niya ganun, eh, parang may discrimination na nangyayari. Okay, sabihin lang ninyo yung gusto ninyo. Ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. God bless us all. Thank you very much.